Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang dahilan ng palasyo, bakit bumaba, sumadsad ang trust and approval ratings ng Pangulong Marcos Jr. Itong si Jose Claire Castro, sobrang galing magpalusot. Walang tanong na hindi niya nasasagot. At ito, tinanong siya kung bakit bumulusok ang rating. Ang dahilan niya, kasalanan daw ng mga DDS. Bakit DDS? Dahil mga fake news daw, ang mga DDS nagpapakalat daw ng fake news. Kampo ng Duterte. Dito sa GMA News Online, Marcos decline in trust performance ratings due to fake news. Palas. Basahin ko ha. Malacanang on Monday said the decline in the trust and performance rating of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. could be influenced by the proliferation of fake news. Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro also said during a press briefing that the respondents in the survey do not reflect the entirety of Filipinos. A recent Pulse Asia survey showed that the President Trust and Performance Rating declined significantly in March after it fell by 17 percentage points from 42 in February to 25 in March. Ang laki nun. So, February, mataas-taas pa, 42 eh. Pagdating ng March, wala na. 25. So, kung bumaba man yung rating ng isang top government official at single digit, medyo ano na yon, alarming na yon. Magbaba ng 5, 7, 8, alarming. Ito, 17. Ang laki ng pagbulusok. Grabe. Okay, Marcos' disapproval rating, on the other hand, rose by 21 points to 53. Noong February, 32% ang disapproval rating niya. So, okay lang yun. Kataptaman pa yun. Pagdating ng March, 53% disapproval rating. Samantalang si VP Sara, baliktad. Ito. On the other hand, sabi ng GMA, Vice President Sara Duterte trust and performance rating improved, with her approval rating increasing from 52 to 59. Okay. It's a single digit. But malaki yan, 7. And her disapproval rating dipping, o bumaba, decrease, from 26 to 16. Wow! Pebrero, 26% ang disapprove sa performance ni VP. Pagdating ng March, 16% na lang. So, bakit? As usual, ang ating Jose Claire Castro, fake news daw. Sinong nagpapakalat ng fake news? Mga DDS daw. Okay? So, tingnan natin yung kung pag-aralan nila yung survey ng Pulse Asia. By the way, para sa akin na isa sa mga credible nga survey groups, itong Pulse Asia. Matagal na ito. Professor Ronald Holmes, pag nagpapaliwanag, ang ganda yung paliwanag niya. So, hindi, it's beyond yung credibility nila, beyond question eh. Sila yung nag-survey noon, yung Pulse Asia rin eh. Yung nag-survey sa charter chains na ilang porsyento ba yung Pilipino? Nakalimutan, ang taas. 83% ata mga Pilipino ayaw ng charter chains. Ang laking sampal nun sa mga nagsusulong ng charter chains. At Pulse Asia ang nag-survey. As a result of that survey ng Pulse Asia, huminto na yung People's Initiative or charter chains. So ito na naman. Very credible research group, Pulse Asia, bumulusok. Okay,
narinig ko yung paliwanag ni Professor Ronald Holmes. Dalawang bagay yun, dalawang factor. Economic at saka political. Ano yung economic factors? Inflation. Pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo ng bigas. Anong fake news doon? Hindi mo naman mapipake news yung it's a fact na pahirap ng pahirap ang buhay ng Pilipino dahil pataas ng pataas ang presyo ng bilihin. Economy. Mababa ang sweldo, kukunti ang trabaho. Ano yan? Madadala mo ba yan sa fake news? So yan, isang factor. Economic reasons. But ang mas malaki political, yung ginawa nilang pag-aresto, pag-kidnap kay PRRD. So ano yan? Fake news ba yun? Silang gumawa eh. Kung hindi sana ginawa ng administrasyong ito, yung pag-aresto, pag-kidnap kay PRRD, baka hindi bababa ng ganyan pagbulusok kung hindi nila ginawa. Kaya nga, kung ano ang iyong itinanim, yan ang aanihin mo. So, Yossi Claire Castro, pagsabihan nyo, yung inyong mga amo dyan sa palasyo, gusto nilang bumalik ang ratings ng Pangulo, pataas, ibalik nila si PRRD. I tell you, makipagpustahan ako. Papasalamatan ng taong bayan si PBBM kung ma-realize niya yung kamali at pabalikin niya, gagawa niya ng paraan na makabalik kaagad si PRRD sa Pilipinas. Tataas at tataas ang kanyang trust and performance rating. I tell you. Opinion ko lang ito, but I am very sure of it. Ang number one na dahilan bakit bumaba ang trust and approval rating ng Pangulong Marcos dahil dito sa nangyari kay PRRD. Bakit tumaas ang rating ni BP Sara? Wala nga siyang ginawa sa Marso eh. March 11, kinidnap ang ama niya. Anong nangyari? Wala na. Umalis. Pumunta ng Netherlands. Inasikaso ang kanyang tatay. Yun lang ang ginawa niya. Bakit tumaas? Ang taong bayan, kulturang Pinoy, kung sino yung inaapi, nandun yung simpatya. Sana maintindihan niyo ito. Tinulungan lang kanyang tatay. Ang tatay niya, maraming nagmamahal ng mga Pilipino. Ang umani sa... Yun na, tumaas ang rating ni BP Sara dahil inasikaso niya ang ama niya na maraming nagmamahal. Sana maintindihan ito ng palasyo. Hindi yung palaging fake news. So, pabayaan na lang natin. Kung fake news, sige, fake news. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mugyero. Dalon niya siyang balay. Oo. Sige, adto na ta. Sa balay ni Uncle. Salamat kayo. Sa panabang. Salamat sa panalangin. Panalangin sa Ginoo. Karon mo na ni ang atop sa nataga na mo ugero. Salamat sir sa mga panalangin. Oo. Kay Hello na. Paday man. Wala ko ready sa kabila pa. Oh, garon Uncle Ayan ka. ante unsa ang inyong maistorya bahin sa nahatag sa inyo nga sin karno nindot na kayo yung atop. Una-una, Maayo na gyud oh. una-una nga among pasalamat nga naghatag sa
ang Ginoo nga natanaw gyud mi sa Ginoo nga galisod gyud ang tuluan among balay. Oo. Na ikaduha gyud ang nagtan-aw sa kuan video nga nakita niya ang among balay nga kuan na gyud. Daan na gyud. Pasalamat sad mi sa kuan sponsor nga magpadayon pa gyud ang tabang kay daghan pang nagkinahanglan sa tabang sa kuan. Ikaw, Col. So, salamat kayo sa kuan. Una-una, ang Ginoo man gyud ang gatanaw sa atong problema, Oo. sa atong mga kulangon sa tanan, sa atong kuan gyud sa atong kinabuhi. Dugang ibubo niya ang mga grasya nga gikan sa iyaha nga ang tanang katawhan di man gyud na mawalang mga problema. Sponsor kang sir nga padayon pagyud ang iyang pagtan-aw sa mga takayo sa tanan. Sige, Col. Ante, salamat.